Ma. Ilang taon na ang nakalipas, sa dagat, isang batang babae, ang sabik na humihimok sa kanyang ina na pumunta sa Pampang. Ang kanyang ina ay isa sa maraming haenyo sa isla na kumikita sa pamamagitan ng pangingisda. Ang sakim na ina ay dumating sa Pampang pagkahuli ng abalone, handang ibenta ito sa anak ng mangingisda. Isang kalapit na haenyo ay humingi ng bahagi para sa may sakit na haenyo na hindi makasisid. Tumanggi ang nanay ni Aisun. Ayaw niyang maawa sa iba kung magugutom naman ang sarili niyang anak. Pagkatapos, dinala niya si Aisun pauwi. Galit na tinanong niya kung bakit pumunta ang anak sa bahay niya. Mula nang mamatay ang dating asawa, nag-asawa siyang muli at hindi na responsable kay Aisun. Pinapunta siya sa lola. Nadurog ang puso ni Aisun. Gusto niyang manatili at kumain sa bahay ng ina, pero ayaw ng lola sa pagkakahawig niya sa ina. Tumanggi rin ang tiyuhin na bigyan siya ng dilaw na isda kahit gusto niyang manatili malapit sa ina. Walang awa, pinaalis ng ina ni Aisun ang kanyang anak. Habang umaalis sila, napansin niya ang bagong asawa na nagtatago ng sigarilyo. Para sa haenyo na umaasa sa paghinga, ang paninigarilyo ay parang kamatayan. Napabuntong hininga ang ina ni Aisun. Iminungkahi ng asawa na panatilihin si Aisun, gusto siyang magtrabaho at mag-alaga. Ngunit sa lola niya, nakatapos man lang siya ng pag-aaral. Pagkatapos, taimtim niyang kinuha ang tula ni Aisun na nanalo ng ikalawang pwesto. Pinuna ng tula ang ina na nakatuon sa abalone, natatakot na mamatay sa dagat. Isang abalone ay $100. Gusto niyang kumita para sa araw ng pahinga ng kanyang ina. Umiyak ang ina ni Aisun pagkabasa na antig na naunawaan ng anak ang hirap niya. Samantala, naghahanda si Aisun ng hapunan para sa pamilya ng lola niya nang magdala si Guansik, anak ng mangingisda na may gusto sa kanya, ng 6 na dilaw na isda at ibibigay daw ang isa sa bahay ng lola niya. Nagdagdag siya ng isa para kay Aisun. Alam niyang hindi siya pakakainin ng tiyuhin niya. Nang kunin ng tiyuhin ang isda, galit na itinapon ng nanay ni Aisun ito sa kanya. Sinisisi ang pamilya ng lola sa pagmamalupit sa anak niya. Umalis siya kasama si Aisun, nilinis ang mukha nito sa dagat, sinabi na gusto rin niyang makasama siya ng buong araw. Umaasa siyang lumaki agad si Aisun at bigyan siya ng $100 araw-araw para di na siya kailangang sumisid pa. Habang pinapanood ang natutulog na anak, nakaramdam ng ginhawa ang nanay ni Aisun. Alam niyang siya lang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Mula noon, nanatili si Aisun sa tabi ng kanyang ina. Isang araw matapos ang klase, umuwi si Aisun na umiiyak. Reklamo na kahit siya ang may pinakamaraming boto, naging deputy lang siya dahil sa impluensya ng pamilya ng isang makapangyarihang bata. Nang makita ang pagkabalisa ng anak, ang ina ni Aisun, na antig sa sitwasyon, tumulong sa buntis na tiyahin sa bukid sa init ng araw. Nagtanim ng linga kapalit, gusto hiramin ang kwintas na perlas ng hipag para maging elegante. Nagbihis ng maayos ang ina ni Aisun at pumunta sa paaralan para makipagkita sa guro ng anak. May dalang kahon ng kakanin bilang regalo. Ipinahiwatig niya na espesyal ang mga kakanin. Pagkaalis niya, natagpuan ng guro ang sobre na may lamang pera sa loob ng kahon at labis na natuwa. Pauwi kasama ang anak, nag-alala si Aisun na nabibigatan ng ina. Sinabi na, okay lang maging deputy class leader. Hinimok siya ng ina, sinabing siya ang dapat kaawaan, hindi ang anak, at dapat lang magsaya sa buhay. Nang gabing iyon, itinapon ng ina ni Aisun lahat ng nakatagong sigarilyo sa apoy. Balak tumigil manigarilyo dahil sabi ng anak, bibilhan siya ng kuwintas na perlas paglaki. Gusto niyang mabuhay para makita yon. Pero nang sumunod na tag-init, nagkasakit ng malubha ang nanay ni Aisun. Pinigilan siya ng ibang haenyo, pero mas gusto pa rin niyang sumisid kaysa manghingi para mag-iwan ng pera sa mga anak. Galit na sinunog ni Aisun ang diving suit ng nanay at tumakbo, naghagis ng bato sa dagat at isinumpa ito. Tahimik na lumapit si Guansik at nag-alok ng inihaw na manok. Habang umiiyak at kumakain, sinabi niyang hindi na siya magpapakasal kay Guansik. Gabi na, ginising siya ng nanay at naghanda ng inihaw na abalone, alam na di makikita ang kasal ng anak. Pininturahan ang kuko ng anak, sinabihan pumunta sa lola pagkamatay dahil ang pananatili ay paglilingkod lang sa kanyang amain. Gusto niyang tiyuhin ang maghatid sa kasal, kung hindi, iiyak siya sa langit. Luhaan, pinatulog ng ina ni Aisun ang anak bago pumanaw. Sa burol parang wala sa sarili si Aisun. Nagdala si Guansik ng sopas, at nang makita siya, napaiyak si Aisun, nangungulila sa ina. Plano ni Aisun umalis sa bahay ng amain, pero mangingisda raw siya at pinaalagaan ang mga kapatid.
Pumayag siya ng may pag-aalinlangan. Habang wala ang amain, inaalagan niya ang mga bata at nagsasaka kasama si Gwansik. Dahil laging may dahilan ang amain, madalas nagdadala si Gwansik ng isda at hairpin para kay Aisun. Pagod na mag-alaga, tiniyak ng amain na kikita para makapag-aral siya ng literatura sa mainland. Pumayag si Aisun. Habang lumilipas ang panahon, nagtinda si Aisun ng gulay sa palengke, katapat ng pwesto ni Gwansik. Nag-aral siya roon habang tinutulungan siya ni Gwansik, nagdadala ng upuan at nag-aayos ng tindahan. Ngumiti ang mga haenyo, naisip na matutuwa ang ina ni Aisun sa pag-aalaga ni Gwansik sa kanya. Pinanood ng ina ni Gwansik ang anak na tumulong kay Aisun, tinawag siyang hangal. Galit ang lola sa pagtulong ni Gwansik kay Aisun at itinaob ang tindahan nito. Agad na umawat si Gwansik at pinaalis ang kanyang lola. Hinanap niya si Aisun, tinulungan magpalit ng sapatos, at nakinig sa pangakong di siya pakakasalan. Desidido siyang mag-asawa ng taga-Maynila. Tahimik na nakinig si Gwansik, kinakabahan, umaasang kukunin niya ang kamay mula sa bulsa niya. Nagpunta sila sa bukid ng Kanola. Nakita ni Aisun ang isda sa kamay ni Gwansik at kinutya ang sarili na hindi niya kailangan ng awa o tulong. Matigas ang ulo ni Gwansik at tumalikod. Hindi lang awa ang dahilan ng 10 taong pagsunod niya kay Aisun. Patuloy na nagtatanong si Aisun. Di na napigilan, hinawakan ni Gwansik ang kamay niya, lumapit, at hinalikan siya. Gusto niyang makasama si Aisun habang buhay. Labis ang tuwa ni Aisun. Pag-uwi, wala ang kapatid. Naghanap siya at nakagulat nang makita ang amain at bagong kasintahan sa aparador. Ayaw alagaan ng babae si Aisun at balak siyang palayasin. Hiningi ni Aisun sa amain ang pangmatrikula na ipinangako nito. Sinabi ng babae na may utang na ang amain at walang pera para sa kanya. Naisip ni Aisun na kailangan niyang umasa sa sarili. Nag-alinlangan si Aisun pero humingi ng tulong sa tiyuhin, umaasang tatanggapin siya. Pero gusto niyang tumigil sa pag-aaral si Aisun at magtrabaho sa pabrika sa Busan, may tirahan at pagkain, at sweldo na kalahati ipapadala sa bahay. Ayaw nang magpagamit sa pamilya ng lola, desperadong pumunta si Aisun kay Gwansik, umiiyak na nagtatanong kung may bakanteng kwarto at kung makukumbinsi ang lola niya. Ngayong wala nang ibang mapupuntahan kundi si Gwansik, umiyak siya, iniisip na mapapangasawa lang ang lokal at mamumuhay ng miserable. Si Gwansik, mukhang hangal, malakas na binigkas ang paboritong nostalhikong tula ni Aisun. Galit na galit, pinagalitan ni Aisun si Gwansik dahil pinamumuhay siya kasama ng isang hangal. Mahigpit siyang niyakap ni Gwansik. Hindi niya nilapitan ng lola, pero binalak niyang tumakas kasama si Aisun, kukuha ng pera sa bahay. Kinuha ni Aisun ang alahas ng kabit ng amain at nakipagkita kay Gwansik na suot ang damit nito. Bago umalis, binalaan ni Aisun si Gwansik na pag tumakas sila, wala nang atrasan. Kailangan nilang manatiling magkasama, anuman ang mangyari. Si Gwansik, matapang. Hinalikan siya't dinala sa ferry patungong Busan. Sa ferry, gusto ng crew tingnan ang ID nila, pero wala silang dala dahil tumakas. Si Gwansik, nanginginig, sinubukang suhulan ang crew gamit ang singsing. Pinigilan siya ni Aisun, isinigaw sa crew na mag-asawa sila. Di batang tumakas. Sa Busan, pumunta sila sa tindahan ng alahas para isanla ang mga ninakaw. Nagtanong ang may-ari, at inamin ni Gwansik na tumakas sila sa bahay. Pinaghinalaan ng may-ari ang alahas, kaya tumanggi siyang tanggapin ito. Walang pera, pumunta sila sa motel, gagamitin sana ang singsing na pambayad. Naisip ng maunawaing may-ari na bagong kasal sila, kaya pinayagan silang manatili. Nagbigay pa ng 2 mangkok ng ramen at 1 bote ng soju ng libre. Hinihikayat silang mag-enjoy. Ngunit nang magising silang lasing, wala na ang kanilang mga bagahe. Agad nilang tinanong ang may-ari na nagsabing dumating sila nang walang dala at nagbanta pang tatawagan ang pulisya dahil sa pagstay ng libre. Napansin ni Aisun na tiningnan ng may-ari ang kanilang pera at naglagay ng bitag. Sa kabila ng kanilang mga reklamo, nagbanta ang may-ari na tatawagan ang pulisya kung di sila aalis dahil wala silang ID. Nanlumo, naupo sa gilid ng kalsada sina Gwansik at Aisun. Matapos umiyak, nagpasya si Aisun na maghiganti at kunin ang kanilang bagahe. Nang gabing iyon, may dumating na isa pang babaeng bisita. Sinubukan siyang lasingin ng may-ari gamit ang parehong taktika. Binalaan nina Aisun at Gwansik ang bisita na huwag patayin ang ilaw. Hinintay ng may-ari na makatulog ang bisita, pero sa huli siya mismo ang nakatulog. Nang tulog na ang mga may-ari, pumasok ng patago sina Gwansik at Aisun. Kinuha ni Gwansik ang cash box at hinanap ni Aisun ang mga bagahe at larawan ng kanyang ina. Paalis na sila nang makita ni Aisun ang hairpin niya sa batang babae. Nagulat ito nang kunin niya, kaya nahuli sila ng may-ari.
Nabitawan ni Gwansik ang cash box at sinugod ang may-ari. Pareho silang dinala sa istasyon ng pulisya. Mahigpit silang pinagsabihan ng pulis, sinampal si Aesun ng folder at pinuna ang kanilang pagtakas. Maya-maya, dumating ang ina ni Gwansik at unang nagtanong tungkol sa alahas. Nang malaman na ninakaw ito ng may-ari ng motel, pumunta siya roon at pinalayas ang mga bisita. Hinila ng may-ari ang buhok ng ina ni Gwansik at nag-away sila hanggang dumating ang pulis. Kinaumagahan, sinubukan ng may-ari ipawn ang alahas, pero nakilala ito ng mga lahas at iniulat sa pulis. Kaya, nabawi ng ina ni Gwansik ang ninakaw na bagahe at dinala ang mag-asawa pabalik sa Jeju Island. Noong panahong iyon, iskandalo ang pagtanan. Pinatalsik si Aesun sa paaralan at kumalat ang balita sa buong isla. Pinagalitan siya ng tiyuhin, sinabi, di na karapat-dapat kahit sa pabrika. Dahil sa pagtanan, walang lalaking kukuha sa kanya maliban kay Gwansik. Sinusuyo ni Gwansik ang pamilya para payagan siyang pakasalan si Aesun. Tumutol ang ama sa pag-aasawa sa ulilang pinatalsik at may diploma lang ng high school. Nagulat si Gwansik, dali-daling pumunta kay Aesun, di makapaniwalang siya'y pinatalsik. Paliwanag ng lola noon, bayani ang lalaking gumawa nito, babae kahihiyan. Ang nanay ni Gwansik ay kinausap si Aesun, sinabing maganda ang kinabukasan ni Gwansik, siya ay mahusay na atleta, at kung magpapakasal ito, masisira ang pangarap ni Gwansik na maging mahusay na atleta. Umubra ang taktikang ito. Nang sumunod na bumisita si Gwansik, tumanggi si Aesun na pakasalan siya. Nagsimulang maghanap ang pamilya niya ng ibang manliligaw. May nahanap silang diborsyadong lalaki na may anak, mayaman, at nangakong pag-aaralin si Aesun kung magiging mabuti siya. Handa rin siyang pondohan ang paglalathala ng tula ni Aesun, basta't magkakaroon siya ng hindi bababa sa 3 anak. Nang marinig ito, nawalan ng pag-asa si Aesun sa kanyang kinabukasan. Galit na galit, humingi ng katarungan ang mga tiyahin ni Haniul para kay Aesun at gumawa ng gulo sa bahay ni Gwansik. Nang malaman ang tungkol sa kasal, nagdala si Gwansik ng maraming isda sa bahay nila, nakiusap sa matatanda na siya na lang ang pakasalan ni Aesun at hindi ang 30 taong gulang na diborsyado. Sa pagpilit, sinabi ng tiyuhin na si Aesun mismo ang ayaw kay Gwansik na ikinagulat niya ng husto. Ang lola ni Aesun ang nagpaalala sa kanya na tanungin kung ano ang sinabi ng kanyang ina kay Aesun. Samantala, bumalik si Aesun kasama ang lalaking ipinagkasundo sa kanya. Hinila ni Gwansik si Aesun sa bukid ng kanola, nagmamakaawa na pakasalan siya at nagsuot ng singsing sa daliri nito. Sinabi ni Aesun na ang ibang lalaki ay makakapagbigay ng edukasyon at makakatulong sa paglalathala ng kanyang tula. Iginiit ni Gwansik na kaya rin niyang magtrabaho ng husto para maibigay ang buhay na gusto niya. Natakot si Aesun na isuko ni Gwansik ang kanyang potensyal bilang atleta, kaya itinapon ang singsing at tinanggihan siya. Tinanong ni Gwansik kung siya ba'y hadlang sa buhay nito, katulad ng tanong ng kanyang ina ng pribado. Sa pagkakataong ito, pinatunayan ito ni Aesun, hinikayat siyang umalis. Pagkatapos, hinanap niya ang singsing sa bukid, ngunit hindi ito nakita. Naghiwalay sila at ipinagpatuloy ni Gwansik ang kanyang karera sa palakasan. Nang umalis siya sakay ng bangka, si Aesun ay nag-o-order ng damit sa tindahan. Isang lalaking kasama niya ang nang-insulto kay Gwansik dahil sa kabastusan. Nang gabing iyon, ipinagtanggol ni Aesun si Gwansik, na ikinagalit ng lalaki. Ipinaalala niya na ang pondo sa universidad ay nakasalalay sa pagsisikap niya. Biglang sinabi ni Aesun na ayaw niya ng pera nito. Nalito, tinanong ng lalaki bakit siya magpapakasal kung hindi para sa pera. Simpleng sagot ni Aesun, wala siyang tahanan at walang ibang pagpipilian. Habang nagsasalita siya, puno ang kanyang isipan ng alaala ni Gwansik. Iminungkahi ni Aesun sa lalaki na kunin siya bilang nani. Hindi makapagsalita ang lalaki. Sa tingin niya, natural lang na ang asawa ang mag-aasikaso ng bahay. Simple lang ang plano niya. Maghanap ng mabuting manugang at masipag na ina para sa mga anak niya. Si Aesun, biglang natulak habang nakatitig sa orasan, tumakbo sa direksyong nilisan ni Gwansik. Pagdating niya sa pantalan, nakaalis na ang barko. Tumakbo siya at tinawag ang pangalan ni Gwansik. Narinig ni Gwansik si Aesun at nakiusap sa kapitan na bumalik. Ngunit hindi babaguhin ng kapitan ang ruta para sa isang pasahero lang. Nang wala si Aesun, parang hindi na kaya ni Gwansik magpatuloy. Ang tanging paraan para makabalik ay tumalon sa dagat. Lumangoy si Gwansik nang mabilis patungo kay Aesun. Nanood ang ina't lola ni Gwansik, pinagsisisihan ang pagtuturo sa kanya ng paglangoy.
Mahigpit na nagyakap ang magkasintahan, sa wakas ay magkasama na habang buhay. Wala nang makapaghihiwalay sa kanila ngayon. 8 buwan pagkakasal, nagkaanak sila ng babae mula sa pagtakas sa Busan. Sa kanilang anak, parang sa kanila na ang mundo. Hindi na nag-isip si Asun ng kolehiyo at hindi pinagsisihan ni Gwensik ang pagsuko sa Atletico. May mapagmahal na asawa si Asun pero mahirap ang buhay sa mga biyenan. Gusto ng biyenan niya ng apo at pinayuko si Asun 3,000 beses sa harap ng Buddha. Pabalik, naghagis ang lola ng pulang beans, takot na dumikit ang kaluluwa ng ina ni Asun. Bumibisita si Asun sa bahay ng amain para makita ang mga kapatid at makisama sa bagong asawa. Madalas siyang magreklamo tungkol sa biyenan at tumutulong sa mga diaper ng mga bata. Binigyan ng bagong asawa si Asun ng tricycle para sa anak na babae. Nakita ng lola ang tricycle, pinagtapon kay Asun, sabi para sa lalaki lang daw ang pagsakay. Sumang-ayon ang biyenan at iminungkahi na ipagpalit ang tricycle sa candy. Nang gabi, pinatulog ng lola ang apo, nagpapahiwatig na subukan ng mag-asawa magkaanak. Pagod na pagod, humiga na lang si Asun sa kama. Si Gwensik, naaawa sa asawa, laging gustong tumulong sa mga pasanin nito. Hiniling ni Asun na itago ang tricycle para sa anak dahil kung di niya ipaglalaban to, magiging abala lang sa kusina ang anak niya tulad niya. Umaasa si Asun na magagawa ng anak ang gusto, di lang magsilbi sa biyenan, kundi maging matapang na ibagsak ang mesa kung hindi kontento. Hinikayat ni Gwensik si Asun na gawin din to, ibagsak o durugin ang mesa, at siya na ang bahala sa mangyayari. Ito ang nagpasigla kay Asun. Kinabukasan bago mag-umaga, bumangon si Asun para sa Red Bean Baptism, habang ipinagdarasal ng lola na magkaanak siya ng lalaki. Sa almusal, may magandang balita si Gwensik. Bumili siya ng bagong tricycle para sa anak nila. Kung gusto ng nanay niya ipagpalit sa candy, payag siya. Nakuha na ang karapatan ng anak na sumakay. Sa pamilya ng asawa niya, may tradisyon sa kainan. Ang lola at mga lalaki ay nasa pangunahing mesa, habang ang ibang babae ay nasa hiwalay na mesa. Ang mga mangkok sa pangunahing mesa ay kadalasang puno ng gisantes. Alam ni Gwensik na mahilig si Asun sa gisantes. Umupo siya sa tabi nito, binigay lahat ng gisantes, at sinabing doon na siya kakain mula ngayon. Dahil sa pagmamahal ni Gwensik, hindi nahirapan si Asun sa buhay may asawa at masayang hinahatid siya sa trabaho araw-araw. Hindi nagtagal, nabuntis ulit si Asun. Nagpasya ang lola na gawing henyo ang apo para kumita ng pera. Malakas na tumutol si Asun, ayaw payagan ang anak na maging henyo, alaala ang pagkamatay ng kanyang ina dahil sa sakit sa pagsisid. Binalaan siya ng ina na huwag maging henyo o alipin ng mga biyenan. Determinado si Asun na hindi sundin ng anak ang landas ng kanyang ina. Dahil dito, sinampal ng lola si Asun at binato ng pulang beans, inuutusang umalis. Dumating si Gwensik sa bahay sakto para makita ang eksena. Binigyang diin na pinakasalan siya ni Asun para mamuhay kasama niya, hindi para apihin ng pamilya niya. Ipinahayag na mula sa araw na iyon, mamumuhay silang mag-isa. Kinuha ni Gwensik ang anak at umalis kasama si Asun. Ang pamilya ay umupa ng maliit na bahay, simple pero malaya ang buhay. Subalit, nahuli sila sa pagbabayad ng upa. Humingi si Gwensik ng palugit sa may-ari, pero nalaman na may island virtue na nagbayad ng 3 buwang upa para sa kanila. Hindi mahulaan ng mag-asawa kung sino ang taong ito. Malayo sa mga biyenan, mas masaya si Asun. Alam niyang kumikita si Gwensik sa pangingisda, pero di alam kung kanino siya nagtatrabaho. Isang araw, nakita ni Asun ang sugat ni Gwensik at gusto siyang tulungan. Nagdala siya ng regalo sa kapitan, pero nalaman na siya pala yung lalaki sa dating pagkikita. Sinabi ng asawa nito na sinadya ng kapitan na paghintayin si Gwensik kahit nasugatan na. Alam ng mabait na asawa ng kapitan na masungit ito, pero tila galit talaga siya kay Gwensik. Sinabi ni Asun na mali ay mali at di dapat palampasin ang mga pagkakamali niya. Pagkatapos iwan ng regalo, hinanap niya si Gwensik sa pantalan kung saan nakita niyang binubugbog siya ng isang lalaki. Tumakbo si Asun at hayagang ipinahayag na hindi na magtatrabaho si Gwensik para sa kanya. Bago umalis, sinipa niya ang lalaki, isinumpa itong mas masahol pa sa baboy o aso. Buong buhay namuhay sila sa hirap, pero ang pag-ibig nila ang nagpatawad sa lahat at nagpatuloy sa kanila. Paglipas ng taon, habang lumalaki si Geum-yong, nagkaroon siya ng ibang pananaw sa kahirapan. Nang nag-date na siya, ang nanay ng boyfriend niya mula sa mayamang pamilya ay humahamak sa kanya
at iginiit na maging mabuting asawa at ina lang siya. Pinalaki ni Isun, hindi nahiya si Geum-yong sa kanyang pinagmulan. Masipag siya sa pag-aaral at kasing husay ng kanyang kasintahan. Hindi lang sa bahay nakatuon ang layunin niya sa buhay. Hangad niyang magtagumpay at umunlad sa kanyang karera. Nagpa siya si Geum-yong na makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Sa bahay, inayos ni Asun ang sapatos ni Geum-yong, nagkomentong ang dami niyang binili. Sinabi ni Geum-yong na ang paglaking mahirap ay nagtulak sa kanya bumili ng mga bagay ngayong kaya na niya. Naramdaman ni Asun ang lungkot ng anak at inisip na dahil sa trabaho, kaya sinuggest magpahinga or mag-asawa na lang. Lalo lang itong ikinagalit ni Geum-yong. Ayaw niyang maging tulad ng nanay niya, mag-asawa ng mahirap at mahirapan sa buhay. Pero walang pinagsisihan si Asun. Nag-asawa siya ng mabait na lalaking nagbigay init sa buhay niya. Sinabi niyang kung mauulit, si Gwansik pa rin ang pipiliin niya. Biglang dumating si Gwansik may dalang maraming gisantes, paborito ni Geum-yong noong bata. Nagilty si Geum-yong, na-realize na laging iniisip ng magulang niya ang di nila naibigay, habang siya sa kulang nakafocus. Sa paglipas ng panahon, naapektuhan ang kalusugan ni Gwansik sa pagsuporta sa pamilya, may sakit at di na gaanong maliksi. Hinawakan niya ang kamay ng asawa, umaasang mabubuhay ng matagal. Pag nawala si Asun, susunod siya agad para di mamatay mag-isa ang asawa. Nang mag-resign si Gwansik, nawalan ng kita, nalungkot, at naubusan ng pagkain sa bahay. Pati si Geum-yong, anak niya, nakaranas ng gutom. Nagsimulang mag-alala si Asun, ang kanyang asawa. Hindi siya makahingi ng tulong sa iba. Ang tanging nagawa niya ay umiyak sa harap ng lola. Halos pareho lang ang kalagayan ng pamilya ng lola, may utang pa rin. Umuwi si Asun, hindi makatulog, nakahiga lang sa higaan. Unang beses niyang napagtanto kung gaano kahirap ang buhay ng mga matatanda. Hindi niya kayang tiisin ang hirap tulad ng kanyang ina o makayanan tulad ng tiyahing Hanyeo na palaging nakakakain at nakakatulog sa oras kahit mahirap. Bigla, narinig niya ang boses ng kanyang lola sa labas. Dumating siya ng gabi para bigyan si Asun ng passbook. Sa perang iyon, makakabili si Gwansik ng bangka at magiging kapitan, kumikita ng malaki. Bago namatay ang ina ni Asun, hiniling niya sa lola na magpakuha ng huling litrato at ipinagkatiwala si Asun sa kanya. Kilala niya ang anak, alam niyang hindi guguluhin ni Asun ang lola maliban kung talagang kailangan. Kung dumating ang araw na yon, umaasa siyang tutulungan ng lola si Asun para sa yumaong anak. Tiniyak ng lola sa manugang na aalagaan niya nang mabuti si Asun. Nang marinigin to, napaluha si Asun, nangakong mamumuhay ng maayos at mapayapa. Gamit ang pera, bumili si Gwansik ng bangka at naging tunay na kapitan. Sa gitna ng pagdiriwang, bigla na lang naputol ang tubig ni Asun. Malapit nang isilang ang kanyang pangalawang anak. Mabilis na inalis ni Gwansik ang kariton at dinala si Asun sa ospital. Pagkapanganak ng anak, unti-unting bumuti ang relasyon ni Asun sa mga biyenan. Si Asun, mabait at mapagpatawad, matagal nang nakalimot sa pagtalsik ng mga biyenan. Nag-aalala pa si Gwansik sa pag-abala ng ina kay Asun, pero tiniyak siya nito. Dahil sa anak na lalaki at pagiging kapitan ni Gwansik, pinahahalagahan na siya ng biyenan. Nang umalis ang mga biyenan, may magandang balita si Gwansik kay Asun. Sa wakas, nagkaroon na sila ng sariling bahay, nakatayo sa pintuan ng bagong bahay, parang nananaginip si Asun. Binili ni Gwansik ang dating bahay ng kanyang ina. Naalala ni Asun ang muling pag-aasawa ng kanyang ina noong bata pa siya. Tuwing may pagkakataon, tumatakbo siya mula sa bahay ng lola niya sa bundok para hanapin ang ina, nayayakap sa kanya ng mahigpit kapag narinig ang tinig ng anak. Ngayon, kinausap ni Gwansik ang may-ari at pinili ang bahay para kay Asun, ginawang totoo ang pangarap niya. Unti-unti silang nagdagdag ng gamit, kasama ang bagong inang perlas na aparador para kay Asun. Nagpalitrato ang pamilya sa may pintuan. Sa bagong tahanan, nabuntis si Asun sa kanilang pangatlong anak. Isang mainit na gabi, napanaginipan ni Asun ang kanyang ina, paulit-ulit na nagsasabi, bumili ng truck ang kapitbahay. Una, inakala niyang pinupunan nito ang kakulangan ni Gwansik. Nang magising si Asun na may karamdaman sa tiyan, ginising niya si Geum-yong at pinapunta sa kapitbahay. Sumunod sa payo ng ina, sumakay si Asun sa kotse ng kapitbahay, papuntang ospital at nanganak ng pangalawang anak na lalaki. Pagkagaling, nasaksihan ni Asun ang halalan sa pagkapangulo sa South Korea. Kasabay nito, pumipili ang baryo ng tagapangulo at bise-tagapangulo. Sa suporta ng mga taga-baryo, si Asun ang naging bise-tagapangulo. Sa panahong ito, hinuhuli ng gobyerno ang mga lalaki at babaeng sumasayaw sa lipunan. Si Asun, kasapi ng pulis, ay naghanap sa banyo ng kababaihan sa isang dance training center. Natagpuan niya roon ang nagtatagong asawa at anak na babae ng tagapangulo. Kilalang maiinitin, nabahala ang tagapangulo nang mag-ingay ang asawa habang tumakas sa tulong ni Asun. Tinakpan ni Asun ang pangyayari, inako ang pag-aresto,
at pinigilan ang iba na sumunod. Nahulog ang sapatos ng asawa habang tumatakas, na nakilala ng tagapangulo. Pagkatapos makatakas, nagpasalamat ang asawa kay Aesun at ikinuwento ang hirap sa abusadong asawa. Naging kanlungan niya ang pagsasayaw, lihim na ginagawa sa bakanteng oras. Si Aesun naman ay tila maharlika, elegante at tiwala, kinaiinggitan ng asawa ng tagapangulo. Bawal ang kababaihan sa bangka noon, pinaniniwalaan silang malas sa mga mandaragat. Kaya't laging kasama ni Gwansik ang anak na lalaki sa bangka, habang nasa pampang sina Aesun at Geumyong. Hindi pinansin ang kaugalian. Lumapit sa kanila si Gwansik. Si Aesun, nag-aalala sa pamahiin, pinigilan si Geumyong na sabik sumakay. Ayaw ni Aesun na maapektuhan ng paniniwala ang anak, kaya siya mismo ang sumakay, sinira ang pamahiin. Habang lumalaki ang mga bata, isang araw, nabagsak ng bunso ang garapon ng candy. Habang namumulot siya ng candy, di pinansin ang umiiyak na anak. May bagyo sa labas. Dumating ang kaklase ni Geumyong, nag-ulat ng aksidente sa bisikleta at motorsiklo. Nagmadali si Aesun, iniwan ang mga anak sa kapitbahay na antok at di nakuha ang bilin. Nang bumalik si Aesun, nawawala ang dalawang anak na lalaki. Natagpuan ng tiyahing henyo ang panganay sa breakwater at iniuwi. Ang bunso na sumunod sa kuya ay nawala. Sa kabila ng bagyo, naghanap ang mga tao. Kalaunan, ibinalik ng henyo ang bangkay ng bata. Nalulunod sa kalungkutan, hinawakan ni Aesun ang malamig na katawan ng anak sa gitna ng bagyo, iginigiit na dalhin ito sa ospital. Ang trahedyang ito ay sumira sa dating masayang pamilya. Pinagsisihan ni Aesun na hindi niya niyakap ang anak sa halip na pagalitan ito kanina. Matapos ang pagkawala, madalas nakahiga lang sina Aesun at Gwansik, naaalala ang batang anak at pinababayaan ang natitirang mga anak. Hindi makausap ng panganay si Aesun, akala niya'y sinisisi siya nito. Sa totoo lang, sinisisi niya sarili na di na natili sa bahay para bantayan kapatid na naging dahilan ng aksidente. Napansin ni Gwansik ang perpektong marka ni Geumyong at paalala sa matrikula, kaya nagtanong tungkol sa sitwasyon. Umiyak si Geumyong, pinagsisisihan ang pagbibisikleta noon, naniniwalang naging dahilan ng kamatayan ng kapatid. Noon, napagtanto ng mag-asawa ang kapabayaan at niyakap ang kanilang mga anak. Hindi nila alam, pareho palang may malalim na pagkakasala ang mga bata. Nang mapagtantong kailangan magbago, nagsimulang kumain ng maayos si Gwansik at bumalik sa trabaho. Ang una niyang prioridad ay bayaran ang matrikula ni Geumyong. Nagpatuloy si Aesun sa pagbebenta ng isda sa dalampasigan para mabuhay. Kahit kailangan pa nilang harapin ang dagat, galit si Aesun dito dahil kinuha ang kanyang ina at anak. Nangako siyang hindi na babalik sa dagat at madalas umiiyak sa pag-iisip nito. Si Gwansik, bilang matatag, ay umalalay sa pamilya, naiintindihang bilang magulang. Kailangan nilang mabuhay ng maayos. Inamin ni Aesun sa asawa na natagpuan ang bangkay ng anak sa dike, kung saan madalas niya dalhin ang mga bata. Natatandaan ng mga bata ang lugar na iyon, na lubhang mapanganib tuwing may bagyo. Inaliw ni Gwansik ang asawa, hindi kailanman sinisisi ito. Sinisisi niya ang sarili, pinahihirapan ng dekada. Iniisip na kung hindi siya nagtayo ng seawall nang may bagyo, baka buhay pa ang anak. Sa paghahain ng ulat ng kamatayan, bawat entry ay nagpaalala sa kanya ng kanyang pagkawala, kaya naupo siya sa sahig at umiyak. Napansin ni Aesun ang kusina na puno ng pagkain mula sa mga kapitbahay. Ang nagbayad ng upa niya ay bagong asawa ng kanyang amain na tumulong kay Aesun bago lumipat. Naramdaman ni Aesun na maswerte siya, nagpapasalamat sa mga tumulong sa kanya na maging mapagpasalamat na babae. Sa mapagmahal na kapaligiran, lumaki si Geumyong at nakapasok sa Seoul National University. Sa unang araw niya, nakilala niya ang magiging kasintahan niya. Samantala, nakita ni Aesun ang mga mangingisda na nakikipagtalo sa mga opisyal. Sa papalapit na Olympics, nililinis ng gobyerno ang mga tindahan sa gilid ng kalsada ng Jeju Island. Tumangging umalis ang mga mangingisda at tinawag si Vice Presidente Aesun. Walang imik, humiga siya sa harap ng sasakyan ng demolition team, hinahamon ng bulldozer na daanan siya. Pagkatapos nito, sinuportahan ng lahat si Aesun sa halalan ng Fishermen's Association para maging pangulo. Nangampanya rin si Gwansik para sa asawa, nagdadala ng merienda sa mga mangingisda para sa boto. Nagbiro ang mga kaibigan na kapag nahalal si Aesun, siya ang magiging asawa ng babaeng pangulo. Hindi naapektuhan si Gwansik. Noon pa man ay pangarap niyang maging unang first gentleman, habang si Aesun ay naghahangad na maging unang babaeng pangulo. Ang kasalukuyang pangulo ay naghahanap ng boto sa pamamagitan ng pagtrato sa mga mangingisda ng dekalidad na itim na baboy at pag-insulto sa pamilya ni Aesun sa handaan. Kinutya ang kanyang pangalawang anak bilang hangal. Samantala,
si Aison, na nakabihis, ay dumalo sa pagtitipon para sa promosyon ng kanyang anak bilang pinuno ng grupo sa paaralan. Bigla siyang tinawag sa palaruan at pinagalitan ng isang guro. Nalaman na si Eun Myong ay nagdulot ng gulo sa paaralan sa pag-aalis at pagbebenta ng mga badge ng kotse ng mga guro, akala niya makakakuha ng admission sa universidad. Bukod dito, si Eun Myong ay may ibang negosyo sa paaralan, kumikilos tulad ng isang maliit na negosyante. Nainis si Aison at pinagsabihan ng kanyang anak. Sana man lang kalahati siya ng kagalingan ni Eun Myong. Pagbalik mula sa paaralan, tumulong si Aison sa isang restaurant. Doon, ang Pangulo ay nagho-host ng marangyang hapunan para sa boto. Patuloy na minamaliit si Aison, natatakot na kunin niya ang posisyon. Pinayuhan ng mga babaeng haenyo si Aison na lumaban at humanap ng paraan para ilantad ang mga kahinaan ng Pangulo. Sa salo-salo, nakipagkita ang lasing na Pangulo sa isang babaeng ahente sa isang pribadong silid. Gusto ng ahente na palayasin ang mga tindero para sa Olympic torch relay at tumaas ang halaga ng lupa para kumita siya. Pumayag ang Pangulo na tulungan siya kapalit ng 30% na bahagi sa kita. Pagkatapos, gumawa siya ng hindi naaangkop na pagsulong sa babae. Sa sandaling iyon, pumasok si Aison sa silid at pinigilan sila. Inilantad niya ang eksena sa mga mangingisda. Gaya ng inaasahan, nahalal si Aison bilang Pangulo ng Asosasyon ng mga Mangingisda. Nag-host siya ng handaan para sa mga mangingisda, kumanta, at sumayaw ng masaya habang lasing. Pinakiusapan ni Eun Myong ang ama na pigilan ang ina sa pagpapakita ng sarili sa harap ng lahat. Pero masayang pinanood ni Gwan-sik ang asawa, alam na ito ang pinakamasayang araw ni Aison, na gumugol ng 30 taon para maabot ang pangarap mula deputy leader hanggang presidente. Gusto niyang ibahagi ang sandaling ito sa kanyang ina at hawakan muli ang kamay nito kahit mahirap ang kanyang kabataan. Samantala ngayon, may driver na dumating para sunduin si Eun Myong para sa tutoring sa bahay ng mayamang pamilya. Umalis si Eun Myong nang hindi binabati ang kasintahan na dumating sa paaralan para makita siya, nag-aalala na mahuhuli. Sa tutoring, hindi alam ng batang babae ang simpleng salitang Ingles, interesado lang sa fashion at bihira ang mga magulang sa bahay. Tanging yaya lang ang naroon na nagluluto ng masarap para kay Eun Myong at nag-aalaga sa kanya ng mabuti. Ngayong araw nakakagulat na hiniling ng may-ari ng bahay na makita si Eun Myong. Habang naghihintay, biglang nagpakita ang babae ng exam card na may larawan ni Eun Myong. Hindi pala siya kinuha bilang tutor, kundi para kumuha ng eksamen sa lugar ng babae. Kung makapasok sa top 3 universidad, bibigyan daw siya ng apartment sa Seoul. Sinabi niyang nasuhol na ang mga examiner, kailangan lang niyang kumuha ng exam bilang kahalili. Para kumbinsihin si Eun Myong, ginamit ng babae ang tungkol sa mga magulang niyang nagpapaaral sa kanya. Naalala ni Eun Myong ang turo ng mga magulang na maging tapat, kaya tumanggi siya. Galit, pinalabas ng babae na ninakaw ni Eun Myong ang mamahaling singsing at tinawagan ng pulis. Sa istasyon, hinanap ng pulis ang backpack ni Eun Myong pero walang nakitang singsing. Gayunpaman, hindi sila naniwala at balak siyang halughugin ng pisikal. Isang katulong, hindi makatayo, kinuha ang singsing at itinapon sa ilalim ng mesa, kunwari natagpuan doon. Kinumbinsi niya ang babae na tumawag sa pulisya para aminin ang hindi pagkakaunawaan. Ang babae, nag-akalang hangal ang katulong, nakita siyang nagbukas ng bintana para itapon ang singsing. Desperado, pinigilan niya ito at pumayag na tumawag sa pulisya. Nagtataka ang babae kung bakit ipagsapalaran ng katulong ang trabaho para sa estranghero. Inihayag ng katulong na siya'y dating panauhin na nailigtas ni Gwan-sik at Aison nang ipaalaman ang posibleng pagnanakaw ng bagahe. Naalala niya ang kabaitan ni Aison na naniniwala na walang dapat mabiktima ng pagnanakaw. Makalipas ang 20 taon, nakilala si Eun Myong na kahawig ng kanyang ina. Binalikan ng katulong ang kabaitan ni Aison. Pagkaalis sa istasyon ng pulis, tinawagan ni Eun Myong ang ina. Nang marinig ang boses nito, umiyak siya at di makapagsalita. Sinabi ni Aison na inimbitahan ng alkalde si Gwan-sik sa museo sa Seoul. Maaari siyang bumisita kung may pagkakataon. Nagmadaling bumalik sa paaralan. Dumating si Eun Myong sa istasyon at nakita ang ama na nakaupo sa bangko. Nalulula, sinikap niyang wag ipakita ang pag-aalala at sumama sa kanya para kumain ng pansit. Nagreklamo siya sa di pagkakaloob ng scholarship bilang top 1 at sa paghiling na lumisan sa dorm. Alam niyang pabigat ang mga tagumpay niya sa magulang. Kahit gusto pa ng higit, nadagdagan lang ang guilt at self-blame. Naiintindihan ni Gwan-sik ang sakripisyo niya. Inalok siya ng pusit, siniguradong susuportahan siya sa mga pangarap niya. Paalis na si Gwan-sik, sinabi sa anak na, huwag mag-alala sa upa, magsisikap siyang mangisda.
Napansin ni Geum-yong ang badge ng Independence Hall sa pulso ng ama. Alam niyang di nito naintindihan ang layunin ng alkalde. Pagkakataon yon para makita ang kanyang anak. Napaluha si Geum-yong nang kumaway ang ama mula sa kotse. Hindi niya napigilan kumaway pabalik. Malakas na kumaway si Gwansik, tulad ng dati niyang ginagawa tuwing aalis para mangisda noong bata pa si Geum-yong. Nagpaalam si Geum-yong sa kasintahan na babalik sa serbisyo militar matapos ang bakasyon. Nagatubiling nagyakap sila. Hiniling niya na maghintay pa ng 2 taon, nangakong pakakasalan siya pagka-discharge. Nagsimula ang bagong paligsahan sa tula. Nag-set up si Aesun ng stall. Naalala ang sariling paligsahan noong high school. Pinuri ng tiyahing henyo ang talento ni Aesun at hinimok siyang sumali. Nagbiro si Aesun na paligsahan ito sa high school at di siya dapat makialam. Nakasalubong ni Aesun ang kaklase sa high school. Kinabahan siya, hindi dahil sa reunion, kundi dahil di niya kayang tingnan ang batang kasing edad ng kanyang namatay na anak. Ganoon din si Gwansik, kung buhay ang anak nila, 15 na siya. Nagbibigay siya ng merienda sa mga batang kasing edad nito. May propesor na gustong tulungan si Geum-yong mula sa mahirap na pamilya na mag-aral sa Japan. Tuwang-tuwa si Geum-yong at agad sinabi ang balita sa kanyang ina. Nang tanungin ni Aesun tungkol sa matrikula, sabi ni Geum-yong na di nila kayang bayaran kahit sabihin niya sa nanay niya. Nag-away sila dahil dito. Pagkatapos, umamin si Aesun kay Gwansik na nagkasala siya sa di pagbibigay ng mas magandang buhay sa anak nila. Naramdaman ni Gwansik na walang silbi siya, pinagsisihan na nagtiis ng hirap ang asawa't anak niya dahil sa kanya. Maya-maya, lumipat ang pamilya sa syudad. Naglagay si Aesun ng candy at bagong address sa bintana para gabayan ang espiritu ng anak sa bagong tahanan. Nang araw ng lipat, lumipad si Geum-yong, luhaan at mahigpit na hawak ang Japanese yen. Ginawa ng mga magulang ang lahat para ibigay ang pinakamahusay sa kanya. Noon, umaasa ang ina ni Aesun na hindi mabubuhay ang anak na parang katulong. Alalahanin ang payo ng ina, gusto ni Aesun na mabuhay malaya ang anak at sinuportahan ang mga pangarap nito. Ibinenta ni Aesun ang bahay at lumipat sa maliit na apartment. Sinisi ni Gwansik ang sarili sa kahirapan at pagpapatira kay Aesun sa lumang bahay. Galit, agad niyang nilagyan ng floral wallpaper ang kwarto at tinanong kung gusto ng bagong kurtina. Naintindihan ni Aesun si Gwansik at ngumiting sinabi na kasama lang siya, iyon ang tahanan. Ngumiti ang mag-asawa sa isa't isa at nagsimulang magdekorasyon ng kanilang bagong tahanan. Noong una, binalak ni Aesun magbukas ng tindahan ng isda kasama ang 3 tiyahin ng hainyo, ngunit ibinigay niya ang lahat ng pera sa anak at nagtayo ng pansamantalang stall sa labas. Sa araw ng pagbubukas ng tindahan ng isda, kumuha sila ng larawan at ipinadala ito kay Geum-yong. Nang makita ang malungkot na stall ng ina sa tabi ng tindahan, umiyak si Geum-yong at nangakong hindi na muling magnakaw ng mga pangarap ng kanyang mga magulang. 1 taon pagkatapos ng kanyang paglilibot sa pag-aaral, bumalik si Geum-yong sa Korea at umupa ng sirang silid sa liblib na bundok sa Seoul para makatipid. Matigas ang may-ari at ayaw maglagay ng kandado sa pinto ni Geum-yong. Matapos tanggihan ang ilang hiling, napilitang harangan ni Geum-yong ang pinto gamit ang aparador. Bigla, pagkaharang sa pinto, narinig niya ang may-ari na kumakatok ng malakas. May lalaking may salamin na itinulak ang aparador, humihingi ng tulong sa kanya. Lumabas na siya pala ang nobyo ng anak na babae ng may-ari. Lihim silang nagde-date sa bahay at nakulong. Nang dumating ang may-ari, nakatago na ang lalaki sa aparador. Inilihis ng anak ang atensyon ng ama, pero napunta ito sa aparador at nahuli ang lalaki. Samantala, sina Aesun at ang may-ari ay parehong galit. Ngayon, narinig ni Aesun ang mga bulong sa kwarto ng anak at pumasok dala ang juice. Nang marinig ang ingay mula sa aparador, tinawag niya agad si Gwansik para buksan ito at natagpuan ang kasintahan ng kanyang anak. Hindi sila pinagalitan ni Aesun, pero nagtanong tungkol sa pamilya ng dalaga. Nagulat siya nang malaman na anak pala ito ng lalaking dating isinaalang-alang para sa kasal niya, kaya natigilan siya. Nang gabing iyon, dinala niya ang anak na lalaki sa pamilya ng babae, iniwan ang lalaking dapat sanay mapapangasawa na nagagalit sa hagdanan. Nagpatuloy si Geum-yong sa pag-aaral sa Seoul at naghanap ng part-time na trabaho sa bulletin board. Nakasalubong niya si Park Chang-seob na naglalagay ng poster ng pelikula. Nakita siyang naghahanap ng trabaho, kaya inirekomenda niya ang pagbebenta ng tiket sa sinehan. Sa unang araw, nagreklamo ang may-ari ng sinehan kay Geum-yong tungkol kay Park Chang-seob, isang hindi kilalang pintor ng masisilang poster na hindi sumasagot sa sisi, pero hindi rin nagbabago ng estilo.
Magtatanong pa sana si Jumyong tungkol kay Park Chang-seob nang may bumili ng tiket at inanyayahan siyang manood. Nakita niya ang singsing, kaya't tuwang-tuwang humingi ng pahintulot sa may-ari at tumakbo sa likod para salubungin ang kasintahan. Nagyakap sila ng matamis, isang eksena na nakita ni Park Chang-seob mula sa projection room. Dahil sa hindi maipaliwanag na pagsiselos, pinatugtog niya ang balita para makagambala sa matalik na sandali ng magnobyo. Nang gabing yon, inihatid ng kasintahan ni Jumyong siya pauwi. Nang makita ang sira-sira at mapanganib na lugar na tinitirhan niya, labis siyang nag-alala. Bigla na lang dumaan si Park Chang-seob. Mabilis na tinakpan ng binata si Jumyong. Tiniyak niya sa kanya na huwag mag-alala, ipinaliwanag na kasamahan si Park sa sinehan at okay lang siya doon. Gayunman, iginiit ng kanyang kasintahan na lumipat siya sa kanyang apartment sa mas magandang lugar. Nasaktan ang kanyang pride, kaya't galit na umalis si Jumyong. Nang araw na yon, pinapunta ng boss si Jumyong para maghatid ng dumplings kay Park Chang-seob na nagpipinta sa basement. Pagdating sa basement, humanga siya sa mga paintings. Bigla may narinig siyang maingay na away. Agad nagtago si Jumyong, naririnig ang anak ng may-ari na nanunuya kay Park Chang-seob dahil di siya makapag-western restaurant. Inakusahan ni Park Chang-seob ang girlfriend na di iginalang ang relasyon nila dahil sa 6 na blind dates mula nang mag-date sila. Biglang may tumunog na cellphone. Sinagot ito ng anak ng may-ari at nakita si Jumyong na nagtatago. Nagpaliwanag si Jumyong na dumadaan lang pero di naniwala ang babae, lalo na't nalaman na si Park ang nagpakilala ng trabaho niya. Nakialam si Park, hiniling sa girlfriend na magsalita ng magalang, natahimik siya sa sobrang galit. Ilang araw pa, sa birthday ng boyfriend niya, nagdala si Jumyong ng seaweed sa apartment at di inaasahang nakilala ang nanay nito. Hindi nagustuhan ng ina ang kawalan ng kakayahan ni Jumyong na maghain ng sopas na damong dagat at hinawakan pa ito gamit ang kamay. Sa hapagkainan, sinubukang mapasaya ang ina ng kasintahan. Kumain si Jumyong ng marami at pinuri ang luto, ngunit nalaman na binili lang pala ito at pinuna pa ang kanyang malaking gana. Dagdag pa, binalaan ng ina si Jumyong na ang apartment ay para sa anak niya at ayaw na niyang bumalik pa roon si Jumyong. Pagkatapos ng hapunan, umiyak si Jumyong sa ulan. Pakiramdam niya ay para siyang murang payaso sa harap ng ina ng kanyang kasintahan. Hiningi niya sa kasintahan na pumili, maging mabuting anak o mabuting asawa. Umalis siyang umiiyak. Nagpahinga si Jumyong sa kanilang relasyon para mag-focus sa trabaho. May napansin siyang matandang babae sa sinehan tuwing may bagong pelikula na nagsasabing obra maestra ang mga poster. Nahulaan ni Jumyong siya at dinala sa sinehan. Binigyan ng ticket bilang benepisyo ng staff. Nagpasalamat ang ina ni Park Chang-seob kay Jumyong at pinuri ang galing ng anak sa pagpinta. Binigyan ng mabait na boss ang tiyahin ng maraming tiket. Sinabing mawawala ang sinehan kung wala si Park Chang-seob. Ang kanyang ina, tuwang-tuwa, ay pumasok sa sinehan. Una niyang beses manood ng pelikula at siya'y naantig sa kwento. Si Park Chang-seob na nanonood sa kanyang ina mula sa projection room ay taos-pusong nagpasalamat kay Jumyong. Iminungkahin niyang gumawa ng painting para sa kanya, nagbiro na ibebenta ito kapag sumikat siya. Nagtawanan sila habang natapos ang pelikula at inihatid nila ang kanyang ina pabalik sa tindahan. Pauwi, masayang tinalakay ng ina ni Park Chang-seob ang kwento ng pelikula sa kanyang anak. Pagkatapos, pinasalamatan niya si Jumyong, pinuri bilang mabuting anak na babae. Hindi niya makakalimutan ang araw na ito. Sa coffee shop nila, binigyan niya si Jumyong ng mga aklat sa Ingles at hiniling sa anak na ihatid siya pauwi. Tinrato ni Park Chang-seob si Jumyong sa pansit bilang pasasalamat. Tinanong ni Jumyong ang tungkol sa anak ng may-ari, pero sabi ni Park, hindi kailangan dahil alam ng kasintahan na wala silang seryoso. Sinusubukan lang niyang bawasan ang guilt sa pag-aasawa para sa pera. Agad inaliw ni Jumyong ang nalulungkot na si Park Chang-seob. Nang gabi, pumunta si Aisoon sa Chuhin para maghanda ng handog sa death anniversary ng ama. Naalala ng pamilya ang mapanganib na insidente ni Aisoon noong pagsamba sa ninuno 30 taon na ang nakalipas. Nagputol ng kahoy si Aisoon at pinsan nang makakita ng itim na tutubi na inakala niyang death omen. Sinubukan niyang hulihin ito para di kumuha ng ibang namamatay na tutubi. Hinabol hanggang bus stop. May babaeng may kapansanan na humingi kay Aisoon ng barya para makasakay sa bus. Masunurin na kinuha ni Aisoon ang barya at tumanggap ng kaunting gantimpala. Inaya ng babae si Aisoon sa eskinita para magpapalit ng pera, pero nang lumapit sa lalaki, umabanti ang ina, nakahalata ng tangkang pagdukot. Tumakbo ang ina ni Aisoon sa bundok, biglang nag-alala nang malaman na hinahabol ng anak ang tutubi. Nakita ang peklat sa pulso ng babae. Nagduda ang ina ni Aisoon. Alam na nakita ng babae ang mukha ng anak at di bibitawan.
Tuwing may babaeng bumibili ng isda, sinusuri niya ang pulso, nakatakot sa marami, pero nahuli rin ang babae at kasabwat. Nang malaman ng mga taga-baryo na traffickers sila, binugbog nila ang dalawa. Kamakailan, si Aesun ay nagkakaroon ng paulit-ulit na bangungot, nagigising na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang anak. Gabi-gabi niyang tinatawagan si Gyeomyong, hinihimok umuwi ng maaga at huwag mag-overnight. Gayunpaman, naiinis si Gyeomyong sa pag-aalala ng kanyang ina. Nagalit si Aesun, binaba ang tawag at nagreklamo kay Gwansik na kahit lumaki na ang anak, sa puso niya'y batang inaalala pa rin. Gabi-gabi, nanaginip si Aesun tungkol sa araw na namatay ang anak niya dahil inasikaso niya si Gyeomyong na nahulog sa bisikleta. Nagising na balisa, hinanap niya si Gyeomyong at nakitang walang malay dahil sa carbon monoxide, maputla at hindi tumutugon. Nagmamadali si Aesun na tumawag ng ambulansya. Sakto namang naroon din si Park Chang-seob sa bahay ng may-ari. Agad niyang binuhat si Gyeomyong pababa ng bundok para humingi ng tulong. Dahil sobrang nag-aalala si Aesun, paulit-ulit niyang iniligtas si Gyeomyong noong bata pa ito. Nang dalhin si Gyeomyong sa ospital, agad na pumunta roon ang kanyang nobyo. Nakilala ni Aesun ang binatang ito. Narinig niya ang usapan ng magkasintahan at nalaman na binigyan ng singsing si Gyeomyong, umaasang lilipat ito sa mas magandang bahay pagkakasal. Hindi niya maiisip ang buhay nang wala si Gyeomyong at luhaan niyang inulit ang kanyang proposal, nangangakong kumbinsihin ang kanyang ina. Hindi na nakatiis si Aesun at hinarap ang nobyo, tinanong bakit minamata ng ina nito ang kanyang anak. Tahimik lang ang boyfriend. Sumagot si Aesun na hindi rin siya masyadong nagmamalaki sa kanya. Lumipas ang 2 taon at naglingkod sa militar ang kapatid ni Gyeomyong. Kasabay nito, si Park Chang-seob, 28, ay biglaang nagpalista, iniwan si Gyeomyong na nalilito. May napansin siyang painting na nakasandal sa dingding, natatakpan ng scarf. Ito pala'y retrato niya na ipininta ni Park Chang-seob. Pagkaraan ng 2 taon ng pagsisikap, nagkita ang mga magulang para sa kasal. Maaga si Aesun sa kainan, naghintay ng 1 oras sa pamilya ng nobyo. Tumayo si Gyeomyong, bumati at nagtanong kung nahilo sila sa biyahe. Hindi humingi ng paumanhin ang ina ng kasintahan. Sa halip, si Aesun ang paulit-ulit na nagsabing ayos lang. Inabot ng ama ng nobyo si Gwansik, mahigpit ang hawak sa kamay nito. Habang nag-uusap sila, naghain si Gyeomyong ng sopas, konti na lang ang natira sa kanya. Nang makita ito, nalungkot si Aesun, napagtantong lagi siyang naglilingkod sa mga biyenan. Sa pag-iisip nito, pinalitan ni Aesun ang sopas nila ng anak dahil sa hindi magandang halimbawang ipinakita. Patuloy na nangibabaw ang ina ng nobyo, pinupuna si Gyeomyong sa kakulangan ng kasanayan sa bahay at iminungkahing mag-resign pagkakasal. Walang pakundangan, inabot ng ama ng nobyo ang mangkok kay Gyeomyong para magdagdag ng sopas. Tiningnan ni Gwansik ang nobyo, alam na dapat protektahan ng lalaki ang babaeng mahal niya. Kaya hindi kailanman nakaramdam ng sama ng loob si Aesun sa kanyang mga biyenan. Malinaw niyang naalala si Gwansik bilang unang ama ng pamilyang kumain kasama ang kababaihan. Laging ipinakita ni Gwansik sa gawa na siya'y magiging matatag na kabiyak para sa asawa. Tumayo ang nobyo para tumulong. Kinuha ni Aesun ang kutsara, ayaw ipalagay sa biyenan na walang kakayahan ng anak. Sinabi niya na kaya ni Gyeomyong gawin yan, kaso hindi niya tinuruan ng mga gawain para sa katulong. Tensyonado ang hapunan. Ang biyenan lang nagalala kung marunong si Gyeomyong magluto ng doenjangguk at iba pa. Pinapag-aral nila si Gyeomyong, hindi para maging katulong ng biyenan. Habang iniisip ito ni Aesun, lalo siyang nagagalit. Hindi rin sang-ayon si Gwansik sa kasal. Ilang araw pa, nagkita ang mga pamilya para pumili ng tela para sa hanbok. Gusto ni Aesun ang pink, pero pinili ng biyenan ang kulay ng patpat na walang siya. Pagkatapos mamili, napagkasunduan nilang kumain kasama ang nobyo ni Gyeomyong. Habang sinusundo ni Gyeomyong ang nobyo, prangkang sinabi ng biyenan na itigil ni Aesun ang kasal. Sabi niya, ang anak niya ang pinakamaganda niyang nagawa at di niya matanggap na pakasalan si Gyeomyong. Inihambing niya ang pamilya ni Aesun sa mga punong nasa lilim na hindi kailanman makakapantay sa mga punong yumayabong sa sikat ng araw ng yaman. Habang kumakain, hindi masaya si Aesun. Hindi alam ang usapan, pinagalitan ni Gyeomyong ang kanyang ina sa pagiging hindi pala kaibigan na naging dahilan ng away nila. Nakita ni Gyeomyong ang pagpapakumbaba ni Aesun
at inakala niyang hindi karapat-dapat ang ina sa nobyo, kaya sinisikap niyang pasayahin ang mga biyenan. Ipinaliwanag ni Aisun na sinisikap lang niyang iwasan ang pang-aapi ng mga biyenan sa anak sa hinaharap. Pinayuhan ni Aisun si Geumyong na mag-isip mabuti. Ipinapaalala na siya ay mahalaga sa magulang at masasaktan sila kung siya ay maghirap. Noon, desidido si Geumyong na manatili sa nobyo at walang balak makipaghiwalay. Ang ina ng nobyo, hindi mapakali. Hinarap si Geumyong, akala'y hihikayatin ni Aisun ang anak na babae. Nang matuklasan ni Geumyong na balak pa ring magpakasal, napagtanto niyang si Aisun din pala'y tahimik na nagtitiis. Nagpasya si Geumyong na di na niya ito kayang tiisin. Sinabi niya sa matanda na ang kanyang pananahimik noon ay di dahil sa kahinaan, kundi para di mapahiya ang kasintahan. Itinuro niya na kahit iniisip niya ang damdamin ng kasintahan, itinuturing ng ina ang buhay ng anak bilang ari-arian. Matapos ang pagtatalo, matatag na nagpasya si Geumyong na makipaghiwalay. Ang magnobyo, 7 taong magkasama, ay tumagal ng 1 taon bago tuluyang naghiwalay. Nang maghiwalay sila, sinabi ni Geumyong na mahal niya ang kasintahan, pero di dapat isakripisyo ang dignidad. Ikinalungkot niya ang pagkompromiso para sa kanya. Handa ang kasintahan na magtakda ng hangganan sa magulang. Pero umiling si Geumyong. Para sa kanya, kung kailangan ng sakripisyo ang pag-ibig, hahantong lang ito sa sama ng loob. Ayaw niyang magalit sa kanya ang kanyang kasintahan. Sa insistence ni Geumyong, natapos ang relasyon sa isang yakap. Nag-alala ang magulang nang malaman ang breakup. Nagbuntong hininga sa hapagkainan. Maya-maya, narinig ang boses ni Geumyong sa pasukan. Nakauwi na siya. Bigla, ngumiti ang mga mukha ng kanyang magulang. Naghanda ng pagkain si Aisun, si Gwansik ay nagdala ng heater. Habang pinagmamasdan sila, naisip ni Geumyong ang katahimikan ng bahay bago siya dumating, kaiba sa kasalukuyang ingay. Naghanda si Aisun ng maraming pagkain, iba-iba araw-araw para kay Geumyong. Hindi alam ng mga magulang kung paano aliwin ang anak, kaya sinigurado na lang nila na busog at may lakas ito para sa bagong araw. Isang umaga bago magliwanag, isinama ni Gwansik si Geumyong para panoorin ang pagsikat ng araw. Hindi maisip ni Geumyong kung paano nagagawa ng ama na gumising ng maaga araw-araw dahil napakahirap nito para sa kanya. Ang pamilya ang nagbibigay ng lakas kay Gwansik. Ang pagising niya ng maaga ay nagbibigay ng maginhawang buhay sa kanila, kaya nakakatulog ng mahaba si Geumyong. Nahihiya si Geumyong sa pagkansela ng kasal, pero umaasa si Gwansik na hindi siya magpapakasal sa ganoong pamilya. Hindi sang-ayon si Geumyong. Desidido siyang magpakasal dahil masaya ang kanyang mga magulang. Habang nag-uusap sila, sumikat ang araw. Para kay Geumyong, si Gwansik ang anak na nag-aalaga sa pamilya, laging nagbibigay ng init sa kanya. Tungkol sa kinansela na kasal, hindi ipinadala ni Aisun ang mga imbitasyon, nararamdaman na magbabago ang isip ng anak. Hinawakan ni Aisun ang kamay ng anak. Inaaliw na okay lang hindi kalimutan, kundi itago ang mga alaala sa puso, para balikan kung gusto. Tiningnan ni Geumyong ang ina at hinikayat si Aisun na magpatuloy sa pagsulat ng tula, ang tanging libangan niya araw-araw. Bumalik si Geumyong sa Seoul, binuksan ang bintana, pinalitan ang kobre kama, nilinis ang ref, at itinago ang ulam na inihanda ng ina. Pagkahatid kay Geumyong, umuwi ang mag-asawa ng malungkot, naluha sa mga regalo ng produktong pampaganda. Dumating ang hipag ni Aisun para magbenta ng kanyang mga produkto. Puno ng iba't ibang gamit ang kanyang kotse. Bilang pamilya, bumili si Aisun ng 2 kutsyon, hiniling sa hipag na ihatid ang isa sa biyenan. Naging awkward ang hipag dahil siya, bilang tunay na anak, naaalala lang ang ina kapag kailangan ng tulong. Hindi tulad ni Aisun na madalas nag-aalaga sa matanda. Binigay ni Aisun ang isa pang kutsyon sa kanyang lola noong kaarawan nito. Medyo senile na ang lola, hindi nakilala ang pamilya, at si Aisun lang ang nakikilala bilang apo. Nagpaplano si Aisun na bigyan ng pustiso ang lola sa tagsibol bilang pasasalamat sa kabaitan nito. Naalala ng lola na nawalan din ng anak si Aisun, isang damdaming lubos niyang naiintindihan. Sa bahay, hindi binabanggit ng mag-asawa ang kanilang yumaong anak na lalaki. Sa sandaling iyon, umiyak si Aisun sa kandungan ng kanyang lola. Gabi-gabi, natutulog ang lola sa kutsyon na binili ni Aisun, sinasabing mabuting anak si Aisun. Noon, wala siyang naibigay kay Aisun, kahit maliit na dilaw na isdaman lang. Ngunit ngayon, ang apo niya ay nagbabalik ng kabutihan at gustong isama siya sa kanilang tahanan, kaya't naramdaman ng lola na malapit na ang kanyang huli. Dumaan sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang buhay. Minsan mahirap ang buhay, halos hindi makahinga, pero masaya pa rin dahil kasama niya ang mga anak.
Matapos pumanaw ang kanilang lola, nagpunta sina Aesun at asawa para magbigay pugay. Habang tumatanda, naging bahagi na ng buhay ang pakikitungo sa mga pamamaalam. Medyo natatakot si Aesun na mawalay kay Gwansik, kaya nangako silang magkasama hanggang sa huli. Sa araw na ito, sinalubong ng mag-asawa ang kanilang anak na galing militar. Kasama niya ang kanyang kasintahan pauwi. Hindi lang sila nagkabati, buntis pa siya sa bagong buhay. Hindi agad natanggap ni Aesun ito, at naisip pa ni Gwansik na pagsabihan ng anak. Bumalik na rin si Park Chang-seob galing militar. Pagbaba sa bus, nakita niya si Gyumyong sa bus. Tumakbo siya, nakisali sa fans na humahabol sa artista. Malakas niyang tinawag si Gyumyong. Parang may narinig si Gyumyong na tumawag sa kanya. Malapit nang sumapit ang tagsibol para kay Gyumyong. Kasal si Gyumyong, may anak, pero walang stable na trabaho. Nakatira sila sa sikip kasama ni Aesun at asawa. Plano ni Gwansik sa anak, ayaw nito ng mababang sahod. Ginagamit si Gwansik bilang masamang halimbawa. Sa kainan sila, di maka-order dahil kulang ang pera. Nag-aaway ng malakas ang mag-ama. Napansin ni Aesun ang nanay ni Boo Hyun-suk na nagmamanman. Dinala niya ang bata para makilala ang isa pang lola. Hindi hinamak ng ina ni Boo Hyun-suk ang manugang at natuwa sa pag-aasawa ng anak. Naniniwala siyang mamahalin ng asawa si Boo Hyun-suk. May anak din si Aesun, tiniyak na di pahihirapan si Boo Hyun-suk sa bahay biyenan. Nakaranas ng krisis pampinansyal ang South Korea, maraming kumpanya ang nagsara. Nahihirapan si Gyumyong sa pagitan ng trabaho at tanggalan. Sa bus, nakita niya ang sinehan na magsasara at nanood ng huling pelikula. Dumating si Park Chang-seob at umupo malapit sa kanya nang nagsimula na. May ilang tao sa pagitan. Di sila nagkita hanggang matapos ang pelikula. Tinanong ng may-ari si Park kung nakita si Gyumyong. Pinaupo sila nang magkalapit. Nang mapagtanto, tumakbo si Park palabas at nakitang sumasakay si Gyumyong sa bus. Sumunod siya, tumayo sa harap, pinagmasdan ang natutulog na si Gyumyong at lumapit. Habang bumababa ang mga pasahero, umupo siya sa harap niya. Naghihintay siyang magising. Nagtungo sila sa isang maliit na tindahan para magkwentuhan. Inamin ni Park Chang-seob na araw-araw siyang pumupunta sa sinehan, umaasang makita si Gyumyong. Lagi siyang nangungulila sa kanya. Nahulog ang bote ng alak ni Gyumyong at agad pinulot ni Park Chang-seob ang mga piraso. Sinuri din niya ang mga kamay ni Gyumyong kung may sugat. Naantig sa pag-aalaga, pumayag si Gyumyong na makipag-date sa kanya. Makalipas ang ilang date, ipinakilala ni Gyumyong ang kanyang nobyo sa kanyang ama. Dinala ni Gwansik ang magiging manugang sa dagat, ngunit nagkasakit ito at nagsuka. Halatang hindi aprobado si Gwansik. Nakita ni Gwansik na hindi magaling magsalita, mahina sa dagat, at sa alak si Park Chang-seob. Ngunit lagi niyang sinusundan ng tingin si Gyumyong. Nang pumunta si Gyumyong sa banyo, nag-alala siya sa lamig at dilim sa labas. Sa dagat, napansin ni Gwansik na laging malapit si Park Chang-seob kay Gyumyong. At ganoon pa rin hanggang ngayon. Tinakpan ni Park Chang-seob si Gyumyong ng jacket at inakay sa mga nakakalat na bote. Pinayuhan ni Gyumyong si Park Chang-seob na magpakasaya para makuha ang loob ng kanyang ama. Kung hindi papayag si Gwansik, hindi siya magpapakasal kay Park Chang-seob. Nang marinig ito, pumasok si Park Chang-seob na nakangiti at nag-alok na balata ng hipon para kay Gwansik. Napansin ni Aesun sa loob ng bahay kung gaano kamahal ni Park Chang-seob ang kanyang anak. Nagkasundo sila ng asawa na ipagpakasal ang kanilang anak sa kanya. Nagdala rin ng regalo ang ina ni Park Chang-seob at nagsulat na gusto niya si Gyumyong na ikinatuwa ni Aesun. Hindi nagtagal, idinaos na ang kasal ni Gyumyong. Pumasok siya sa simbahan habang hawak ang kamay ni Gwansik. Buong buhay niya, laging paalala ni Gwansik na huwag magpakahirap at lumapit sa kanya kung kailangan. Noong bata pa siya, pinakain niya ito at sinabing pwedeng iluwa ang pagkain kung ayaw. Pag-aaral na, sabi ni Gwansik umuwi na lang kung ayaw sa paaralan. Sabi rin niya, huwag pilitin tumakbo. Lumapit lang kung di na kaya. Dahil sa mga payo, naramdaman ni Gyumyong na ligtas siya. Nang maalala ito, umiyak siya ng todo, natapos ang kasal sa luha. Si Yeonmyong, uhaw sa pera, naloko ng kakilala at nakulong. Sa puna ng magulang, ipinahayag niya ang kanyang hinanakit. Mula bata pa, paborito ng magulang niya ang kapatid na babae.
binigyan ng masarap na pagkain at laruan. Sa paglipas ng panahon, naramdaman ng anak na hindi siya pantay-pantay sa kapatid. Ang pagnanais na magpatunay na mas mahusay kay Gyeomyong ay naging dahilan ng kanyang pagkalinlang. Maaaring palayain si Junmyong kung babayaran ang nalinlang na halaga. Umuwi si Bo Hyun-suk para humingi ng tulong sa ama, ngunit mas mahalaga ang pera sa kanya kaysa sa mga anak. Si Aesun naman ay hinanap ang ina ng kakilalang nanakit sa anak para alamin ang kinaroroonan nito. Itinago ng ina ang totoo, kaya't nagalit si Aesun at hinila ang buhok nito, kinuha ang TV at singsing bilang bayad. Samantala, mapagkumbabang humingi ng pera si Gwansik at ibinenta pa ang unang bangka para sa anak. Ang anak ay pinalaya, ngunit mas nakaramdam ng pagkakasala kaysa tuwa. Inaliw ni Aesun ang anak, ipinaalala ang sakripisyo at pinsala ni Gwansik para sa pamilya. Hinimok niya ito na huwag magsalita ng masakit sa kanyang ama. Walang bangkang pangisda, hindi kumita si Gwansik. Nagtinda si Aesun ng pusit sa palengke, nagtatrabaho buong araw sa lamig. Ang anak, gustong makatulong, gumawa ng dahilan para lumabas gabi-gabi. Sinabi na ni Bo Hyun-suk kay Gwansik ang ginagawa ng asawa niya. Ang anak, may record, nagtinda ng kakanin sa gabi ng 6-7 oras. Naawa si Bo Hyun-suk, humingi ng tulong kay Gwansik para sa pamilya. Naisip ni Gwansik na bilang ama, dapat niyang tiisin ang mga pagsubok. Isang araw, nag-iwan ng sobre ng pera ang anak at tahimik na umalis. Nag-alala ang pamilya na baka nawalan siya ng pag-asa. Tinawagan ni Bo Hyun-suk ang ama para hanapin ang asawa. Nabalitaan ni Aesun na baka sumakay ang anak sa bangkang pangisda. Nagmadali sila sa daungan, naalala ni Aesun ang pagkawala ng bunso. Hindi niya kayang mawalan ng isa pang mahal na anak. Nang dumating si Gwansik sa tanggapan ng pantalan, nakaalis na ang bangka. Hiniling niya sa kapitan na bumalik, nag-alok na bayaran ng gasolina. Kinuha ng ama ni Bo Hyun-suk ang gamit, handang magbayad ng doble. Pumayag ang kapitan na bumalik. Pinagalitan ni Gwansik ang anak, delikado ang pangingisda, may aksidente. Alam na alam ni Gwansik ang mga panganib. Handa siyang magsakripisyo, pero hindi para sa kanyang anak. Umiiyak, sinabi ng anak na napansin niya ang madalas na paalala ng mga tao. Natuklasan ng anak ang katotohanan. Talagang lihim na tinutulungan siya ni Gwansik at biyenan. Dati, dinala ni Gwansik ang apo sa ama ni Bo Hyun-suk na hindi gusto nito. Hinimok siya ni Gwansik na makipag-ugnayan sa pamilya at magbayad ng mga lokal para umorder sa anak niya. Si Aesun, umiiyak at nananakit, humingi ng tawad sa anak dahil sa paboritismo na ikinagalit nito. Binisita ni Junmyong ang kanyang ina at nagdala ng maraming prutas pauwi. Naramdaman ni Aesun na may problema sa pera ang anak. Nalaman niyang nag-quit si Junmyong para magnegosyo. Bago pa siya mapagalitan, nakita ni Aesun ang nangingitim na mga daliri ng anak. Lagi niyang pinapaalalahanan na magsuot ng guwantes kapag humahawak ng yelo. Pinagalitan ni Aesun ang mga anak sa katigasan ng ulo, lalo na si Junmyong. Dapat mag-anak na lang daw siya. Nagalit si Junmyong. Ayaw niyang lumaki sa hirap ang magiging anak niya tulad niya. Wala siyang kapatid na mayaman na makakatulong sa kanya. Nalungkot si Gwansik sa narinig at bumalik sa kanyang silid. Bagamat maingat siya buong buhay, nagdesisyon siyang mag-risk para sa mga anak. Di nagtagal, ibinenta ni Gwansik ang bukid ng gulay at nangutang para sa tindahan. Bumisita ang mag-asawa at mga tiyahin ng henyo sa tindahan. Sabi ni Gwansik, may golf course na itatayo malapit, pangako ng maraming customer. Nakarating sila sa destinasyon, isang mall sa gitna ng tigang na lugar. Inayos nina Aesun at Gwansik ang tindahan, umaasang magbubukas ang golf course. Nagtataka si Gwansik bakit madaling pumayag si Aesun sa pagbili ng tindahan. Ngumiti si Aesun, sabi niya ang mukha ni Gwansik nang mag-alok siyang bilhin ang tindahan, parang nung tumanan sila, 30 taon na ang nakalipas. Walang pag-aalinlangan, pumayag siya agad. Nang gabing iyon, nalaman ni Eunmyong na tumakas na pala ang broker na nagbenta ng tindahan kay Gwansik. Ang bukid ng gulay na ibinenta ni Gwansik ay ginagamit na ngayon para sa hotel, kaya tumaas ang halaga. Sa madaling salita, naloko si Gwansik ng isang grupo ng mga mandaraya. Galit na pinuna ni Eunmyong ang ama sa kahangalan nito sa kanyang edad. Nanghihinayang siya na kung may bukid pa sila, nakapag-aral sana ang mga anak niya sa ibang bansa.
Pinagalitan ni Aesun ang anak sa kawalan nito ng pakikiramay. Ang bukid ay pag-aari ni Gwansik na magagamit niya ayon sa gusto. Si Gwansik na hindi nabuhay para sa sarili ay hindi dapat pintasan ng anak. Si Geomyong, nang malaman ang sitwasyon ng ama, ay umutang sa lahat para bayaran ang utang nito. Nagreklamo siya sa ina na ang pagiging haligi ng pamilya ay laging nagpapahirap sa kanya. Sinumbatan niya ang kanyang ina sa labis na sakripisyo para ipadala siya sa ibang bansa, na nagdudulot ng guilt tuwing iniisip niya ang pag-asa ng kanyang mga magulang sa kanya. Nadama niya ang bigat ng pasanin. Pagkatapos sabihin ito, umiyak siya ng matindi at galit na lumabas ng bahay. Nakita ni Asun ang ultrasound at paumanhing mensahe ng anak sa ref na nagpaiyak sa kanya. Sinisi niya ang sarili sa pagpapahiram ng pera sa buntis na anak. Nararamdaman ang dating kawalan ng kakayahan. Ilang buwan ang lumipas, dumating ang takdang araw ng panganganak ni Junmyong. Sa kasamaang palad, matapos ang 12 oras ng contractions, wala pa ring bakas ng sanggol. Si Park Chung-seob, na babahala, ay tumawag kay Aesun para pumunta sa ospital. Si Junmyong, nahihirapang manganak, ay patuloy na humihingi na makita ang kanyang ina. Nagmadali si Aesun sa ospital at naroon ng matagumpay na manganak ang kanyang anak. Naunawaan ni Geomyong ang hirap ng kanyang ina. 18 years old lang noon. Nang ipanganak siya sa mahirap na kalagayan, umiiyak siyang yumakap sa kanyang ina. Pinakain ni Aesun ang anak habang nag-ayos ng kama si Gwansik. Usapang sanggol ni Park Chung-seob, pero Asun at Gwansik, matay sa anak lang, si Geomyong. Sa huli nagpasya si Gwansik na magbukas ng restaurant. Kahit malayo sa sentro, kaya niyang maghatid ng pagkain. Maya-maya nakamotor na sila ng anak, namimigay ng flyer at nagbebenta ng pusit. Sa World Cup 2002, tao'y nanonood, pusit ni Gwansik ang paboritong pulutan. Mabilis na umangat ang negosyo ng restaurant ni Gwansik. Naging sikat din ang Jeju Island sa turista at lokasyon ng mga drama. Dumagsa ang mga turista at artista sa restaurant. Isang sikat na aktres na nailigtas niya noon ay gumawa ng ad bilang pasasalamat. Siya'y dating tinanggihan. Sa wakas, nakahanap siya ng pagkakataon. Pagkatapos ng promosyon, umangat ang negosyo. Ngayon lang naging ganito kasaya si Aesun. Tumawag ang anak ni Asun dahil nagulo ng apo ang kanin. Inasikaso ni Asun ang bata at nilinis ang bahay. Pagdating ni Geomyong, pinagalitan niya ang ina. Paalala ni Asun, huwag ituring ang bata bilang buong mundo. Payo niya, mamuhay ng walang pagsisisi at pag-aalinlangan. Naisip nilang gamitin ang pera ng piano para sa check-up. Si Park Chung-seob ay kaagad na pumayag. Nagpatingin sina Gwansik at Aesun. Pagkatapos ng endoscopy, maagang nagising si Aesun at narinig si Gwansik na bumubulong ng pangalan ng kanilang yumaong anak habang natutulog, luhaan ang mukha. Napag-isip-isip ni Aesun na si Gwansik, tulad niya, ay hindi pa rin nakaka-move on sa pagkawala ng kanilang anak at malalim pa rin ang sugat sa puso. Isang araw bago ang death anniversary ng kanilang anak, nakita ni Aesun si Gwansik sa puntod. Maagang bumibisita si Gwansik para hindi makita si Aesun na nalulungkot. Pero hindi niya alam, tuwing bumibisita siya sa puntod, maingat na sumunod si Gwansik, nangangamba sa posibleng gawin niya. Naglantad ang pagsusuri ng malubhang problema. May arthritis si Gwansik na leukemia pala tulad ng cancer sa dugo, umabot na sa kidney failure. Kailangan ng agarang paggamot. Nahirapang tanggapin ni na Aesun at Junmyong, agad nag-ayos ng chemotherapy. Pagdating ng tagsibol, sinamahan ni Aesun si Gwansik sa chemotherapy. Pinuna ni Gwansik ang pagtingin niya sa paa, hinimok tumingin sa mga bulaklak. Hawak ang kamay ng asawa, lumuha si Asun. Inalis ni Gwansik ang bulaklak sa buhok niya, nag-aalala sa pag-iisa nito. Matapos chemotherapy, abala si Asun sa papeles, nahihirapan sa sistema, napapagalitan. Hindi nagustuhan ni Gwansik ang pagtrato sa asawa, kaya ipinagtanggol ito. Nang dumating si Junmyong, pinagalitan pa niya ang anak, hiniling samahan siya sa ospital sa susunod. Inaliw ni Aesun ang anak habang nakatingin si Gwansik sa matandang di narinig ang tawag, nag-alala sa hinaharap ni Asun. Nang gabing iyon, pinauwi ang asawa at hiniling sa anak na magpalipas ng gabi. Ikinuwento niya ang buhay ni Asun, ang pagtakas nila at mga pangakong di natupad. Sa huling sandali, tinupad niya ang pangarap ni Asun na maging Makata. Huli, hiniling niya sa anak na alagaan si Aesun, guilty sa pasanin pero ayaw iwanan mag-isa si Aesun.
Gusto niyang umuwi sa bahay para sa huling mga araw, kaya ibinalik nila siya. Ipinakita ni Gyumyang ang bagong sofa, nakayuko. Nang makita ang amang mahina, hindi napigil ang luha. Naalala ni Gyumyang na dahil malapit ang kaarawan niya sa anibersaryo ng pagkamatay ng kapatid, hindi siya pinayagang magdiwang ng lola niya. Sa halip, lihim siyang inilabas ni Gwansik para kumain ng pansit at binilhan ng laruan taon-taon. Alam ni Gyumyang na mahal siya ng magulang, pero dahil sa inggit sa paboritong kapatid, sinadya niyang kalimutan ang pagmamahal nila. Sa paglipas ng panahon, umunlad ang negosyo ni Gyumyang. Sa isang talumpati, sinabi niya na nagsimula siya ng online trading para matulungan ang mga tulad ng nanay niya na may pangarap pero walang pagkakataong mag-aral. Labis na naantig si Asun dito. Nailathala ang tula ni Asun at masayang sinabi kay Gwansik na natupad na ang pangako niya. Hawak ang aklat ng tula ng asawa, hindi napigilan ni Gwansik ang luha at masayang pinaikot si Asun. Nang gabi, ipinagdasal ni Asun na huwag siyang iwan ni Gwansik kahit isang taon pa ng kaligayahang magkasama. Gayunman, si Gwansik, walang magawa. Pinangako kay Asun na huwag umiyak sa kanyang libing. Alam niyang ang kanyang lungkot ay sisira sa puso niya. Marahang hinaplos ni Gwansik ang umiiyak na Asun, inaliw at hinimok gaya ng dati. Patuloy na humina ang kalusugan ni Gwansik hanggang sa maospital siya. Pinagmasdan siya ni Asun sa salamin, nauunawaan kahit walang salita, dahil matagal na silang mag-asawa. Sumenyas si Gwansik na tanggalin niya ang kanyang maskara. Sa huling sandali, gusto niyang ikintal sa alaala ang mukha ni Asun. Nang mawala ang ama, natagpuan ni Gyumyang ang passbook ni Gwansik na may lahat ng bigay niya. Sa maliit na bahay, madalas na darama ni Asun ang presensya ni Gwansik, umaaliw sa kanya. Nagsimulang magsulat ng tula si Asun, unti-unting napuno ang notebook. Kinunan ni Gyumyang ang mga tula ng ina at ipinadala sa editor ng isang publishing house. Naantig at napaiyak ang editor sa nilalaman nito. Hindi nagtagal, nailathala ang koleksyon ng mga tula ni Asun. Piniling mamuhay mag-isa sa lumang bahay, nais lang makita si Gyumyang bago pumanaw. Isinulat ni Asun ang pinakamahalagang alaala sa koleksyon ng tula. Sabi ni Asun, kung di dahil sa pag-ibig ni Gwansik, walang magiging tula. Ang pag-ibig ni Gwansik ang pinakadakilang regalo sa buhay niya.